Kamusta mga ka-sports fans? Sa araw na ito, tatalakayin natin ang Game 2 ng NBA Finals sa pagitan ng Boston Celtics at Dallas Mavericks. Saan na kaya papunta ang seryeng ito at paano nagiging malaking banta ang Celtics sa kanilang kalaban? Tara, samahan niyo ako sa ating analysis. Ipinakita sa Game 2 ng NBA Finals ang isang bagay tungkol sa Boston Celtics. Hindi nila kailangang mag-shoot ng maayos mula sa malayo para manalo. Hindi rin nila kailangan si Jason Tatum na makapag-score ng madami. Kahit pa mag-deliver si Luka Doncic ng 30 points at triple-double para sa Dallas Mavericks, maaaring hindi pa rin ito sapat. Napapansin niyo ba ang pattern? Ano kaya ang ibig sabihin nito para sa serye? Ang Celtics nakuha na naman ang panalo, 105-98, laban sa Mavericks. Hindi man kasing commanding ng Game 1, pero hindi na mahalaga ang style points sa Championship Series. Pero ano nga ba ang naging susi sa kanilang tagumpay? Tara, alamin natin. Ang kinikilalang assassin na si Jrue Holiday ang bida sa laro. Kung sino man ang best Celtic ngayon, mukhang si Jrue ang nagpasiklab sa Game 2. Nag-shoot siya ng 11 for 14 na may 26 puntos at walang turnover para sa ikalawang sunod na laro. Talaga namang solid si Jrue sa depensa, rebound at playmaking. Hindi na nakapagtataka kung bakit siya ang nagningning. Si Jason Tatum ay nahihirapan sa shooting, pero bumabawi naman sa assist at depensa. Kahit nag-shoot siya ng 6 for 22, nakapagbigay siya ng 12 assists. Kaya kahit hindi maganda ang shooting night niya, malaki pa rin ang kontribusyon niya sa laro. Ang depensa ng Celtics ay talagang kahanga-hanga. Ang kanilang rotation sa double teams ay nagpagulo sa Mavericks. Ayon kay Doncic, talagang kamangha-mangha ang kanilang depensa. At sa huli ng laro, dalawang breathless defensive stops ang nagpatunay na kayang-kaya nila kontrolin ang laro. Punta naman tayo sa Dallas Mavericks. Kailangan ni Doncic ng tulong. Kahit gaano siya kahusay, hindi sapat ang kanyang effort kung walang suporta. Si Doncic gumawa ng history record sa koponan ng Dallas. Siya ang kauna-unahang player sa prangkisa na gumawa ng triple-double sa NBA Finals at nagkaroon siya ng 32 points, 11 rebounds, 11 assists at 4 na steals. Pero dahil hindi ganap na malusog, hirap siyang bitbitin ng team. Kailangan din magpakitang gilas ni Kyrie Irving. Hindi pa siya nakakapagpakita ng exceptional performance. Sa Game 2, nag-shoot lang siya ng 7 for 18 at naging 2 for 8 sa ikalawang kalahati. Kailangan niya pang mag-step up para sa Mavericks. Kaya mga ka-sports fans, mukhang kontrolado ng Celtics ang serye na ito. Pero kaya pa bang bumawi ng Mavericks? Ano sa tingin niyo ang dapat gawin ng Mavericks para makabalik sa serye? Kaya pa bang bumawi ng Mavericks laban sa Celtics? Or tuloy-tuloy na ang Boston sa kanilang dominance? I-comment niyo lang sa baba. Huwag kalimutang mag-like sa video, follow at mag-subscribe para lagi kayong updated sa ating mga sports analysis at balita. Hanggang sa muli mga ka-sports fans, this is RBcast Sports. Kita-kits sa susunod na episode. Paalam!